Ang pag-appear ni Yuji sa latest chapter ng JJK Modulo ay mas nagpa-hype talaga sa mga fans kahit isa lang itong flashback, which leads sa pag-speculate nila sa kung gaano nga ba talaga kalakas ang isang Prime Yuji Itadori, sapagkat nabanggit ng matanda na nung nakaharap niya ang lalaking naka-hoodie at may peklat mga kaibigan sa mata at bibig nito, which is alam naman natin si Yuji ay nakaramdam daw talaga siya ng matinding takot na matapos siyang matalo nito ay ginawa niya raw talaga ang kanyang makakaya o ang lahat para makatakas lang at mabuhay. Kaya naman ngayon na unti-unti nang nire-reveal na may balak talaga ang mga Simurians na magsimula ng gulo sa mga tao, ay i-analyze natin kung ang Prime Yuji nga ba at full potential nito ay kaya bang humarap sa suko na level threat na si Dabura. Kaya naman huwag na natin patagalin pa, let's go! Simulan muna natin dito sa base power ni Yuji, ang kanyang physical capabilities. Noon pa man si Yuji ay may superhuman physical abilities na dahil sa pagkakagawa sa kanyang katawan, na ikumpara ni Yuta ang isang Yuji Itadori sa isang pre-awakened Maki nung nakaharap niya ito. But over time, mas lalong lumakas pa ang katawan ni Yuji. Kahit nga nung umalis na si Sukuna sa kanyang katawan, ay pati si Sukuna ay namangha sa lakas ni Yuji nang tumalon ito sa ilang palapag ng building at pumasak sa parte ng building na tinalunan nito at sinipa pa nito ang napakalaking debris. Lahat yan ay raw power lamang ni Yuji. Bukod pa riyan ay nung binilisan ni Maki ang kanyang pagkilos ay nagawa ni Yuji makipagsabayan dito kay Maki. Di lang yan, during sa final arc ay every clash at every exchange nila ni Sukuna ay unti-unting nakakasabay si Yuji sa bilis at galaw nito. Na alam naman natin na si Sukuna ay nagawang makipagsabayan sa fully awakened Maki up na overpower pa nga ito. Bukod pa riyan, ay ang durability talaga ni Yuji ay ibang klase din. Kahit na makailang dismantle at cleave ang kanyang natanggap during sa final fight, mga suntok at marami pang iba mga kaibigan mula kay Sukuna, ay tumatagal din talaga si Yuji sa laban at tinatanggap niya lahat ng yon. Di lang yan, tumatanggap din si Yuji ng Black Flash. Bukod pa riyan, ay ang endurance at stamina ni Yuji ay ibang klase din, na malaking factor din talaga ito. Kaya ay mas tumatagal siya sa laban kumpara sa iba. Kasi kahit pisikalan lang, walang gamit na curse energy, ay ibang klase na talaga si Yuji. Paano pa kaya nung naging adult na siya? Kasi 15-year-old pa lang si Yuji during sa final arc. Ngayon na napag-usapan natin ang tungkol sa kanyang physical capabilities, ay dito na tayo sa kanyang paggamit ng curse energy. Pagdating naman sa paggamit ng curse energy, masasabi na nating proficient na si Yuji ngayon. Ang curse energy manipulation ni Yuji ay ang mas nagpa-improve sa kanyang curse energy reinforcement noon sa laban. Nabase sa knowledge nyo dito sa series na to, ang curse energy reinforcement ay ang feat talaga na nagpapa-improve sa depensa at atake ng isang sorcerer. So dahil sa bihasa na si Yuji sa paggamit ng curse energy, ay mas napapa-improve pa niya ang kanyang mga atake at depensa. Bukod pa rin ay during sa final fight niya noon, ay nakapag-perform din si Yuji ng reverse curse technique na iilan lang ang nakakagawa. Though di pa gaano ka-expert si Yuji during sa time na yon. However, nagagawa niya namang mapa-improve ang healing dahil sa blood manipulation nito na pag-uusapan natin mamaya. Bukod pa rin ay ang mas advanced pa na RCT o reverse curse technique ay nagagawa rin ni Yuji, at yan ay ang pag-apply ng reverse curse technique sa kanyang soul. Masasabi rin natin na ang Prime Yuji ay maaaring nakakapag-perform na rin ng reverse curse technique sa ibang tao kagaya kay Sukuna, kasi nag-perform na si Sukuna ng ganito klase ng reverse curse technique gamit ang katawan noon ni Yuji. At alam naman natin na ang isa sa dahilan na nag-improve si Yuji in a faster state mga kaibigan sa paggamit ng sorcery ay dahil ginamit ni Sukuna ang katawan nito noon sa Shibuya sa pag-perform ng advanced type of sorcery, gaya na lang ng reverse curse technique na to na pinasuppress niya noon ang pagkamatay ni Megumi. At marami pang high level of sorcery ang ginawa ni Sukuna mga kaibigan gamit ang katawan ni Yuji noon. So parang nagkaroon si Yuji ng muscle memory sa field ng sorcery. Dahil din dyan ay maaaring pagdating sa efficiency sa paggamit ng curse energy ay highly possible ay nagagawa na ni Yuji mas mapatipid ang kanyang paggamit ng curse energy kaysa sa paggamit ni Sukuna ng curse energy. Importante pa naman ang curse energy efficiency nang sa ganun ay di kaagad mauubusan ng curse energy ang isang sorcerer pagdating sa labanan. Ang pagiging bihasa rin ni Yuji sa curse energy manipulation ay masabi natin connected din sa kung bakit nakakapag-release kaagad si Yuji ng mga Black Flash, at mas madalas niya itong nare-release kumpara sa iba, sapagkat ang Black Flash ay ang pag-a-apply ng curse energy within sa 0.00001 second bago ang physical hit sa target. At although walang nakapag-perform nito ng malaya or at his or her own will, ay dahil sa galing ni Yuji ay parang nakakapag-unleash si Yuji ng Black Flash at his own will, na kung gugustuhin niya lang na mag-unleash nito ay nagagawa niya talaga yan mga kaibigan, gaya sa kanyang ginawa noon kay Mahito at pati na kay Sukuna. Na kay Sukuna ay consecutive Black
Black Flash pa nga ang kanyang ginawa na nabit niya nga ang record noon ni Nanami. Kaya nga ibinansagan si Yuji ng mga fans na Black Flash Master. Kasi sinasabing blessed din si Yuji ng Sparks of Black. Also may perks din ang pag-unleash ng Black Flash mga kaibigan. Sabagat napupunta kaagad sa zone ang isang sorcerer after nito makapag-unleash ng Black Flash, kumbaga parang boost ang nabibigay nito sa user. Kaya ay malaking tulong talaga ito sa laban. Ngayon, just imagine ang isang adult Yuji mga kaibigan. Masabi natin ang adult Yuji ay mas proficient na sa paggamit ng Black Flash. In addition, dahil sa bad habit noon ni Yuji sa paggamit ng Curse Energy, ay na-develop niya rin ang Divergent Fist, isang suntok na nauunang physical hit bago ang Curse Energy. Kaya ay may double impact ito. However, nung mas naging biyasa na si Yuji sa paggamit ng Curse Energy, ay somewhat nakalimutan niya ito. Ngunit during sa kanyang final arc ay nagawa niya ulit itong ma-perform. Isang feat na si Yuji lang ang nakakagawa. So we can assume na ang Prime Yuji ay napaka-expert na talaga sa paggamit at pag-manipulate ng Curse Energy. Ngayon dito naman tayo sa Curse Technique and abilities ni Yuji. Unahin muna natin ang Blood Manipulation. Si Yuji ay nakakagamit din ng Blood Manipulation dahil sa kinonsume niya ang 6 na kapatid ni Choso. Dahil dito ay ang Piercing Blood at ang pagpapasabog ng dugo ay nape-perform ni Yuji. Though sa final fight ay di pa siya biyasa sa paggamit ng Blood Manipulation kasi kinakailangan pa niya ng tulong ni Choso para makabuo ng convergence ang pagko-compress ng dugo. Ang Blood Manipulation ay tumutulong din kay Yuji na mapabilis ang pag-heal ng sugat nito gamit ang Reverse Curse Technique. Dahil na mas nalalasa ni Yuji ang paggamit ng Curse Energy sa pag-heal sa sugat nito, which is a good thing kasi kinakailangan ng maraming Curse Energy ang pag-perform ng Reverse Curse Technique. Dahil din sa Blood Manipulation ay mas napapaboost niya ang kanyang physical capabilities at versatility sa laban kasi isang napaka-versatile na Curse Technique ang Blood Manipulation. Kasi ang pag-master nito ay ang pagkakaroon din ng kakayahan na magamit ang Flowing Red Scale, ang ability na nagpapaboost sa bilis, physical capabilities, awareness at nagpapa-heighten sa senses ng user. Madalas itong ginagamit ni Noritoshi Kamo at Choso. Ang iba pang Blood Manipulation abilities ay Crimson Binding, Slicing Exorcism, Blood Edge, Blood Meteorite at Supernova na na-develop ni Choso. Dahil din sa Blood Manipulation ay di na magkakaroon si Yuji ng risk sa blood loss na nung naputol pa nga ang kanyang paa ay nare-attach niya ito kagad gamit ang Blood Manipulation. Now imagine kung ano pa ang kayang gawin ng isang adult Yuji o Prime Yuji sa Blood Manipulation na Curse Technique mga kaibigan, na maaring may na-develop na siya na isang panibagong extension ng Curse Technique na ito. So isang napakagandang addition talaga ang Blood Manipulation na Curse Technique kay Yuji. Ngayon dito naman tayo sa second Curse Technique ni Yuji, ang Shrine. Yes, may Shrine din si Yuji. Ang Shrine niya ay ibang-iba rin kay Sukuna kasi kailangan pa niyang mahawakan ng target para ma-slice ito o ma-perform ang Dismantle. So unlike kay Sukuna, ay kinakailangan niya lang hawakan ng target kung magpa-perform siya ng Cleave. Pero kay Yuji ay kahit Dismantle lang ay kailangan niya pa ring humawak sa target na to. At nagiiwan muna ng cutting marks ang Dismantle ni Yuji bago mahate o ma-slice ang target. At dahil sa Binding Vow na kanyang ginawa ay nagagawa niya ring mapa-increase ang effectivity ng kanyang Dismantle, na kung saan ay na-atake niya ang boundaries ng soul ng isang incarnated sorcerer sa original soul ng vessel nito. Konektado ito sa ability ni Yuji na nande-disrupt nito ang boundaries ng soul ng isang incarnated sorcerer sa katawan ng vessel nito sa pamagitan ng isang suntok. At dahil yan sa kaalaman ni Yuji sa soul mula mismo sa libro ni Yuki at sa pamamahay ni Sukuna sa kanyang katawan. So, additional info muna mga kaibigan, ang sinasabing soul punch din ni Yuji ay effective lang yan sa mga incarnated sorcerers kasi ang tinatarget lang nito ay ang boundaries ng dalawang soul sa iisang katawan. Meaning kung susuntukin niya ang katawan ng isang normal na sorcerer at hindi incarnated sorcerer ay di niya matatamaan ang soul nito directly. Kasi kung kaya ni Yuji i-target talaga directly ang soul ng isang target specifically, matagal na sana niyang napatay si Sukuna noon sa kanyang sunod-sunod na Black Flash na suntok kung ang suntok na yan ay natatarget pa ang soul ni Sukuna mismo. Subalit di niya yun nagawa kasi ang boundaries lang ng soul ang natatarget ni Yuji. Though ang mga suntok na yan at attacking yan ay effective sa kagaya ni Mahito kasi ang Curse Technique ni Mahito ay may kinalaman sa soul at ang kanyang existence mismo ay may kinalaman din sa soul. Kaya ang pagdi-disrupt ni Yuji sa boundaries ng soul ay effective talaga kay Mahito. Isang feat na wala sa ibang sorcerer kasi si Sukuna at Yuji lang ang aware sa outline ng kanilang sariling soul kaya ay na-aware na rin si Yuji sa outline ng soul ng iba. Balik tayo sa Shrine na bagamat mahina pa ang output nito during sa final arc ay we can assume na mas lumakas na ito at mas perfect na ni Yuji through time na posibleng nagagamit niya rin ang kanyang sariling version ng Cleave, ang mas malakas na version ng Slicing Attack at maybe pati nga ang Fuga considering na gumamit noon ng Fuga si Sukuna gamit ang katawan ni Yuji. So baka due sa memory niya ng pagpupull off ni Sukuna ng Fuga baka makakapag-create din siya ng sariling version ng kanyang Fuga. So sa Blood Manipulation pa lang at Shrine ay nagbibigay na ito ng malaking upgrade kay Yuji. At bago tayo dadako sa kanyang domain expansion ay si Yuji ay may anti-domain technique din, ang Simple Domain, kaya ay nakapag-survive siya
noon sa Malevolent Shrine ni Sukuna. Bukod pa riyan ay bonus din, si Yuji ay mahusay sa paggamit ng ilang mga weapons o curse tool, gaya ng kutsilyo at gauntlet na pinasuot ni Yuta noon sa kanya na itong malahalimaw mga kaibigan na gauntlet na kanyang suot-suot para maitago niya ang putol nitong daliri noon na pinakain ni Yuji kay Rika para makopy ni Yuta ang shrine ni Sukuna. Ngayon, dito na tayo sa domain expansion ni Yuji, ang nameless pero tawagin na lang nating hometown domain. Sa domain expansion na ito ay nare-recreate ni Yuji ang kanyang hometown. Naiiba niyang scenery at nakaka-create siya ng mga hayop dito. Ang sure hit effect naman nito ay ang soul rendering dismantle, which is ang kanyang ginagamit kay Sukuna. Though dito, sa loob ng domain expansion ay di na niya kailangan na hawakan pa ang target para ma-perform ito. Na baka through the years of training ay dito sa kanyang domain expansion ay maaaring hindi na ang pag-target sa boundaries ng soul ang kanya nagagawa, kundi ang soul na talaga mismo ng target. Since na ang domain expansion ay ang upgraded version ng isang curse technique, na kung ganon ay napaka-OP na ni Yuji. Mapapansin din na di hamak na mas malaki ang barrier ni Yuji, baka sa paglipas ng ilang taon ay makapag-develop din siya ng kanyang sariling barrier-less type of domain expansion, ang highest form at almost impossible na i-pull off na domain expansion na tanging Sukuna at Kenjaku lang ang nakapag-pull off, na kung ganon ay unbeatable talaga si Yuji pagdating sa domain flash. Ngayon na nabanggit na natin ang lahat ng cards ni Yuji sa laban, ay ang nagbibigay talaga ng upper hand kay Yuji ay ang kanyang pagiging fast learner, na kagaya kay Sukuna na i-imitate niya kagad ang isang technique in just a short amount of time, na bagamat bobo kung tignan itong si Yuji mga kaibigan, pero pagdating sa laban at sa kanyang sariling paraan ng pag-a-apply sa kanya nakikita at ini-explain sa kanya ay napakatalas ni Yuji mga kaibigan at na-perform niya kagad ang mga yan. Proven and tested na yan. Now imagine kung anong klaseng halimaw ang isang prime Yuji na mas experience na ito. So napakalakas na talaga ng isang prime o adult Yuji na masasabi nating siya ang Gojo ng bagong era, ang the strongest ng bagong era. Since na binanggit din ang pangalan ni Yuji kasama si Gojo nitong curse user mga kaibigan, na isa sa mga malalakas daw na sorcerer sa modern history ng Japan. So i-assume na lang talaga natin na ang lahat ng feat na ginawa ng isang teen Yuji ay na-perfect na niya through the years, na kung ganon ay may laban talaga itong ating bida sa mga Simurians, since na mas experienced na ang current Yuji at mas knowledgeable na siya sa year na ito sa JJK modulo. Yun ay kung buhay pa ito sa current story. So yan ang buong paliwanag natin sa maaaring lakas ng isang prime Yuji. Kayo, ano sa tingin nyo? May bitaw ba talaga si Yuji o tatagos pa talaga si Yuji sa mga Simurians base sa mga abilities o kakayahan na minention ko? Well, let me your thoughts dyan sa comment section, at sa susunod na video ay may marami pa tayong i-explore ng mga topic mga kaibigan na tsak na magugustuhan nyo. Kaya tutok lang kayo kasi dito mo natin tatapusin ang video. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinikat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.